Hello, hello, Scorpio Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for July 2026. New month, new reading. Ano po naghihintay sa inyo? Alamin natin. But first, ihanda mo na Scorpio yung isang tanong para po sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan nyo po yan. At sa dulo po, atin po yung babasahin by using these cards. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Scorpio ang mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale your cards for the month. Ooh, interesting. Ooh, beautiful. Siya nga pala mga Scorpio, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment. Malaking tulong po sa akin yan every time po na meron tayong wow, libreng reading para po sa inyo. Thank you rin po sa ating mga new subscribers. Welcome po sa ating channel. And i-share nyo rin po yung ating video para po marami pang makapanood ng mga videos natin. Thank you po. So, tulungan nyo ko, please do not skip your ads. Salamat po. In your background, meron kang the Page of Pentacles. Ngayong buwan na to, Scorpio, meron kang ipa-prioritize na isang bagay. Parang isang bagong pupukaw ng isip mo at ng atensyon mo. Sabi mo, gusto ko to, akin to, aalagaan ko to, pag-aaralan ko to para matiyak kong magiging successful to para sa akin. Some of you are going back to school or papasok ka ng training, workshop, seminar, or review center, or kukuha ka ng permit, mga ganyan. Kung naman tong aasikasuhin mo, alagaan mo daw, aralin mo siya ng aralin ng mabuti para matiyak mo na swak sa'yo tong bagay na ito at magawa mo siya ng tama at successful. Okay? So, be ready for this month. Meron ka talagang very busy opportunity na hindi ka dapat magpatumpik-tumpik at hindi mo dapat isawalang bahala dahil maganda to para sa'yo. Okay? In your core energy, wait lang, partneran natin to ng cosmic energy card. You have resilience. Yes, resilience is your source of strength in challenges. Magpakatibay ka lang daw, magpakatapang ka lang. Tiyagain mo yan, yung inaasikaso mo ngayon, yung binubuting-ting mo, yung pinag-aaralan mo na sabi mo, sana maganda to, sana effective to, sana maging okay ang resulta. Magpakatyaga, magpakatibay because it will bring you to a whole new level sa buhay mo. Okay? Yung devil card sa ating core energy, pinapayuhan ka na mag-let go ng mga kanigahan sa buhay. Kung halimbawa pinanghihinaan ka, takot ka, marami kang mga inhibitions, o kaya dinadown ka ng mga tao sa paligid mo, minamaliit ka, or ikaw mismo, wala kang tiwala sa iyong sarili, panahon na para kumawala ka sa kadena ng mga yan. Okay? You have your full potential. You have what it takes para ito ay makamit mo, ito ay makaganda sa buhay mo. Kaya kung ano man yung pumipigil sa'yo, kung ano man yung nagpapakakadena sa'yo, kumawala ka dyan. Nang sa ganon ma-reach mo yung talagang tagumpay sa bagay na ito. Devil, the Knight of Wands. Okay. Here, sabi dito, sugod, laban, charge. No? Huwag kang papapigil ko kanino man. Maging unstoppable ka, maging palaban ka, maging go-getter ka. Kasi kung papabayaan mo na naman tong isang pagkakataon na ito, sayang. Forever kang makukulong sa kadena na to. Forever kang matatali sa bagay na to. Kaya kung bibira ka ngayon, kung talagang meron kang fighting spirit and pambihirang tapang na sabi mo, panahon ko na, oras ko na to, para yakapin to, abutin to, angkinin to, gawin mo yon. Okay? So, Scorpio, ano ba yung mga wish mo for this July? Ano ba yung mga nais mong maganap para sa buwan na to na gusto mong makamit, makuha, malasap? Comment down below. I-manifest natin yan. It will happen to you. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Ten of Pentacles. Mag-focus ka para sa mga permanenteng pag-unlad. Kung ano man tong aasikasuhin mo na ito, halimbawa, inaasikaso mo yung mga permit, nag-training ka para dito,
o kaya nanonood ka sa YouTube kung paano gawin to, lahat ng paghahanda gagawin mo para lang makuha mo itong long-lasting, long-term, permanente at seryosong tagumpay sa buhay mo. Nakita ko na kung meron kang inaasikasong negosyo ngayon, seryosohin mo yan. Aralin mo yung pasikot-sikot. Kung meron ka mang tina-target na isang trabaho or permanent contract or isang chance sa isang bagay, lahat gagawin mo. Matiyak mo lamang na swak ka dito. Para pag inangkin mo na, kapag nakuha mo na, alam mo na yung secret, alam mo na yung mga ingredients para ito yung maging long-lasting, hindi lang para sa'yo, kundi sa pamilya din, sa mga apo-apo din. Okay? Ito ay hindi temporary. Hindi ito pang July lang, hindi ito pang 2026 lang. This is for a very, very long time. Kaya ngayon pa lang, seryosohin mo na tong bagay na ito. Okay? Ten of Pentacles, the Nine of Pentacles. Wow. Meron kang 9-9 here. Tawag po dyan, release. Pakawalan ang iyong sarili laban sa mga pumipigil sa'yo. Whether sarili mo man yan or negative thinking or kamag-anak, kaibigan, katrabaho o yung society, pinipigilan ka para sa isang bagay. Be unstoppable and break the chains. Break the chains and charge forward para sa iyong permanent kaching-kaching at pang-sariling pag-unlad. Para nang sa ganon, ma-appreciate mo yung mga bagay na meron ka. Maipundar mo yung mga gusto mong maipundar. Magkaroon ka ng sarili mong ipon, sarili mong future, para hindi ka na nangangamba na, hay nako, paano next month? Paano yung pambayad sa bills? Paano yung pambayad sa ganito? Paano yung pambili sa ganito? Para wala ka ng ganong problema, panahon na to para itanim, pag-aralan, pagbuhisian yung tatagal sa'yo. Para for a very, very long time, relax ka na, abundant ka na, hayahay ka na. Panahon to para pagyamanin ng sarili for your financial freedom, financial independence. Okay? Importante yan. So, Scorpio, ano po yung birthday ninyo? Comment down below para ma-activate sa'yo itong kayamanan na to para uniquely nakuha mo siya. Comment na po. In the area of what you need, meron kang Justice card. Sabi dito, gawin mo yung tama. Gawin mo yung tamang sistema, tamang proseso. Kung kailangan ng gantong dokumento, ipasa mo. Kung kailangan gawin ito, gawin mo. Kung ito ang nararapat, pumasok ka doon. Do the right thing. Especially para hindi ka magkamali moving forward. Panahon to para alamin ang katotohanan. Halimbawa, ikaw ay nakapasok sa isang agency, patulay sa Korea halimbawa. Sabi mo, yes, dito ko makukuha yung pambili ng bahay, pampatayo ng negosyo, mga pangmatagalan mong wish. At dito ka magsimulang makapag-ipon, sabi mo. So, kailangan kalkalin mo yung totoo. Legit ba yung agency na yan? Ano yung mga papeles na kailangan ko? Ano yung mga dokumento na kailangan ko? Kailangan ko ba mag-training sa kanila? Kailangan ko ba mag-aral ng Korean language? Kailangan ko bang mag-training pa para sa pinapasukan kong work? Go on. Do everything base sa katotohanan. Okay? Katigan mo yung truth. Kasi halimbawa, baka mag-collect ka kaagad ng maraming dokumento. Nag-collect ka lang 5, pero ang kailangan lang pala 2, di ba? So, kailangan inaalam mo na ang truth para kada hakbang mo tama. Walang antala, walang pabalik-balik, walang pagkakamali. Okay? So, every step should be checked. Every step dapat kino-confirm muna para yung mga ginagawa mo hindi masayang. Para magdire-diretso ka sa tagumpay mo at kaching-kaching at pag-unlad mo ngayon. Ganon din halimbawa kung ikaw ay magtatayo ng milk tea shop, alamin mo muna kung yung pwesto mo ay mura ba yan or mahal. Meron bang mas better pang pwesto? Ganon din halimbawa sa yung career. Pangarap mo ng makapasa sa gantong kumpanya pero iniisip mo, teka, swak ba ako dito? Kaya ko ba yan? Tama ba yung sweldo? Parang ganon. May benefits ba doon? Parang ganyan. So alamin mo muna lahat para pag pinasok mo na, wala ka nang problemahin. Justice, tumilapon 2, 8 of Wands and the Moon card. Lahat ng malabo, alamin.
Bago tayo sumugod, bago tayo lumaban, bago tayo mag-charge forward sa isang bagay, kailangan klaruhin muna yung malalabo. Kailangan alamin kung legit, kung tama ba yung papeles, tama ba yung pinapasok ko, yung sinabi ba sa akin totoo. No? Huwag tayo magpadalos-dalos. Kailangan klaruhin muna lahat para nang sa ganon ay wala kang kaharapin na aberya soon. Halimbawa, meron kang pinapagawang kotse tapos pinasok mo agad doon sa isang talyer. Hindi mo muna inalam kung yung bang talyer na yan ay may magandang reputasyon sa paghawak ng gantong klaseng kotse. Paano ba sila mag-handle ng customer? Kaya ba talaga nilang ayusin lahat ng problema? Parang ganun eh. Kailangan i-make sure mo muna at huwag bara-bara sa aksyon. Hindi pwedeng ay hindi ko alam, hindi pwedeng ay hindi ako marunong. Lahat dapat aralin. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Seven of Swords. Huwag ka nang umiwas sa mga bagay na dapat mong harapin. Scorpio, okay? Kitang-kita ko dito na iniiwasan mo yung responsibility, iniiwasan mo yung dapat mong hawakan ngayon or dapat mong asikasuhin ngayon. Maybe because umiiwas ka sa kakaharaping komplikasyon, drama, conflict, or problema. Dahil doon, dati, naranasan mo na eh, na meron kang gagawin na bago, hinarangan ka, or kinompronta ka, or pinigilan ka. Kaya ngayon, ayaw mo na ring harapin muna, pinapatagal mo, marami kang excuses, marami kang dahilan, marami kang escapism. Imbes na harapin na natin to ngayon. Mag-charge forward na tayo, kumawala na tayo. Pagkatiwalaan mo ang sarili mo. Okay lang kahit solo ka lang dyan. Okay lang kahit parang feeling mo, I cannot trust anybody. Kitang-kita ko dito yung authority mo with the Seven of Swords, the Nine of Pentacles, the High Priestess, and the Nine of Cups. Talagang you are having this independence na ako gagawa mag-isa, tatrabahuhin ko to, kikilos na ako, aaralin ko siya. Yun ang kailangan mong gawin eh. Yung tiwala sa iyong sarili na kahit solo lang ako dito, gagawin ko siya. No? Hindi mo kailangan ng approval ng iba. Hindi mo kailangan ng gabay ng iba. Hindi mo kailangan ng pagsaklolo ng iba. You can manage this. Okay? So, fight, fight, fight. Huwag nang umiwas, trabahuhin siya. The Seven of Swords, the Ace of Cups. Tinatawag ka, gaano ba to kaimportante para sa'yo? Maganda ba to? May potential ba to? Is this something na gustong-gusto ng puso mo? Kung yes, bakit mo iniiwasan? Bakit mo nilalayuan? Bakit mo pinapatagal? No? Sabi dito, kung ayaw man ng mga tao sa paligid mo, kung parang feeling mo, teka, parang walang sumusuport pero love ko to, gusto ko to paglaban mo, asikasuhin mo, angkinin mo, and do everything that you can. Mag-strategize ka, mag-isip ka ng bagong paraan para ito ay magkaroon ng magandang kaganapan para sa'yo. Okay? Importante yan. In the area of your near future, meron kang the Nine of Cups. Sabi ni Nine of Cups dito, you really need to align yourself. Okay, before anything else, mag-wish ka na muna. Alam mo, Scorpio, pag lumalabas to sa reading ko, panahon na para mag-wish ka, di ba? So ngayon, go on, pumikit ka muna, mag-wish ka na dyan for this to come to you. Okay, now, sabi dito ng yung spirit guides, kapag inalign mo ngayon ang sarili mo sa pangarap mo, iyo siya. Okay? Halimbawa, pangarap mo makapagtayo ng milk tea shop. Pero ngayon, tinibag mo yung kadena, sabi mo, ayoko na magpatali sa mga takot ko, lalaban na ako, susugod na ako. Importante sa puso ko to. Kaya kahit wala mang sumuporta, gagawin ko siya on my own. You want to build your fortune. You want to build your long-lasting na abundance, di ba? Kaya ngayon, lahat ng bagay, bubusisiin mo. Titiyakin mo ng tama yung hakbang mo at aaralin mo siya. At heto ka, successful ka, naitayo mo, naipundar mo, iyo. Kaya pagdaanan natin to. Nang sa ganon, yung tapang, yung tiba, yung pagtitiis mo, magkaroon ng magandang resulta. Maaangkin mo yung pinangarap, dinasal at winish mo. You are now living in a very satisfied, contented, and very fulfilled life.
Okay? Nine of Cups, the Five of Swords. Sabi dito, worth it ang lahat. Lahat ng pinagdaanan mo, lahat ng iniyak mo, lahat ng nakaaway mo, lahat ng nakasamaan mo ng loob, lahat ng puyat, pagod, gulo na pinasok mo, worth it ito. Dahil napasa kamay mo yung gusto mo. Congratulations. Okay? In the area of your challenge, narinig ko rin dito, you're gonna win at all cost. Ano man ang mangyari, ano man ang kaharapin mo, panalo ka dito. Ipapanalo mo yan at makukuha mo yung gusto mo talaga. Okay? In your challenge, meron kang the moon card. Sabi dito, porket hindi mo gets, porket marami kang tanong, porket marami kang kalabuan, feeling ko ito yung pahirap sa'yo. Ito yung pipigil sa'yo. Ito yung challenge sa'yo na kapag hindi mo gets, hindi mo gagawin. Kapag hindi mo naiintindihan or hindi ka sigurado, ayaw mo na. Kaya nga tinatawag ka ngayon, di ba? Aralin mo kasi. Buting tingin mo kasi para hindi ka nalalabuan, para masagot yung mga tanong, para magkaroon ka ng lakas ng loob na tumulay dumiretso kahit mahirap, kahit walang patutunguhan to, kahit hindi ka sure sa dako paroon. Pero kung naniniwala ka in your heart na time ko na to para ilaban, time ko na to para pagsumikapan to, and you will see na yung resilience mo at yung pag-aaral mo dito, pag-focus mo dito, magbubunga ng maganda. Halimbawa, nagadalawang isip ka na umattend ng training sa isang agency. Sabi mo, hindi ako sure kung makapasa ako. Parang nakatakot naman ata sa Japan, hindi ko alam. Pero yung mga takot na yan, yung mga alinlangan na yan, kung papalitan ng, sige, aaralin ko yung training, sige, pag-focusan ko to. Yung desisyon na yon sa puso mo, ang magutulak sa'yo na daanan yung proseso, daanan yung kadiliman, yung kalabuan, yung hindi ka siguraduhan. Because unti-unti, while you're pushing forward, lilinaw lahat. Na parang, ay, kaya ko pala. Ay, madali lang pala. Ay, kaya ko tong lagpasan. It's because you put yourself there to study it, to prioritize it. Kaya unti-unting sumusolid, lumilinaw, tumitibay yung ginagawa mo. Your moon card is being clarified by the Hanged Man. Yung mga aberya or pagkatenga or mga pagkahinto here and there, parte daw yan ng preparasyon mo. Parte daw yan ng pagkalinaw ng isip mo. Hanged Man is all about clarity of the mind. Kapag hindi mo mahanap yung sagot ngayon, tingnan mo sa ibang perspektibo, pag-aralan mo yung sitwasyon para makita mo na, ay, hindi ko man alam yung sagot, at least gets mo kung paano mo siya i-maneuver. Okay? Kailangan ngayon maparaan ka, Scorpio. Hindi pwedeng kapag dead end, hihinto ka na parang, ay, hindi para sa akin yan. Ay, napakahirap naman. Paliwanagin mong isip mo. Meron pang ibang paraan para lusutan ito or gawin ito ng mas madali, mas mabilis, mas magaan. Okay? Masyado ka lang nabubulagan sa sitwasyon. Hindi mo nakikita yung other ways to pursue this. Okay? Yun ang challenge sa'yo this week or this month. In your fortune, meron kang wise leader. You're a beacon for others. Naku, maraming mga tao sa buhay mo ang tumitingala sa'yo. Kung gaano ka kagaling, kung gaano ka kaparaan, kung gaano ka kahusay, maghanap ng solusyon sa bawat problema mo. Tinitingala ka ng mga tao sa paligid mo. Dumedepende sila sa'yo. Kaya siguro talaga kitang-kita ko dito na kaya mong gawin yung mga bagay on your own. Kasi nasubukan ka na before napatunayan mo na before na kaya mo. So kaya mo din ngayon. Okay? In your fortune, you have the High Priestess. Sabi dito, napakalakas ng intuition mo this month. Napakalakas ng kutob mo, ng tawag ang damdamin mo. Yung mga panaginip mo, napakalinaw din. Kitang-kita ko rin dito na you're gonna realize your full potential. No? Itinan mo tong bahay na to ni High Priestess. Walang bubong yan. Ibig sabihin, the sky is the limit. No? Kaya mong gawin kahit ano. Magtiwala ka lang sa iyong sarili. Okay? Nakita ko rin dito na kahit walang kasagutan, kahit walang kasiguraduhan, ramdam mo na I'm doing the right thing, I'm stepping forward on the right direction, at kayang-kaya mong suungin kahit anong bagay. Okay? High Priestess, you have the Five of Cups.
Sabi dito, ngayon, meron ka ng tiwala sa mga bagong bagay. Dati nag-aalangan ka pa na parang ayoko munang itry, ayoko munang subukan, ayoko munang puntahan yon, ayoko munang kausapin yon, ayoko munang hakbangan. Pero heto, meron ka ng tiwala at meron ka ng pananalig na kaya ko to. Bahala na si Batman, bahala na si God. I will push for this and I will not waste my time. Kayang-kaya ko to. I have what it takes para maabot to. Okay? Congratulations. In your divine messages, meron kang it's time to take action. Panahon na daw para gumalaw. Both cards ay tugmang-tugma sa iyong divine messages. Panahon na para kumilos, humakbang, to charge forward, and be unstoppable. In your divine messages din, sabi dito, kapag lumalabas po si Magician, this is a big indication na kilos na, galaw na, trabaho na, hakbang na. Okay? Because you are ready. All of the things and materials and resources ay nasa kamay mo. Marami ka ng pinagdaanan, yung experiences mo, sapat yun para tulayan to. Minanifest mo to, so time na for you to take action on your manifestation. You are ready to do this. Okay? Magician card, the 6 of Wands. Sabi dito, ipapanalo mo to. Okay? Ikaw ang chosen one. Ikaw ang nararapat para pagbigyan ng chance na ito. So charge forward. Huwag ka na mag-isip pa ng sasabihin ng ibang tao. Huwag ka nang papadala sa kanilang opinion. Focus ka lang sa goal mo. Focus ka lang sa iyong sarili. Ipapanalo mo yan. Congratulations. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have career. Meron daw pong magandang milestone pagdating sa career mo this July. You also have boot. Increase your effort if you want to achieve your goal. Sabi dito, mag-effort talaga tayo. Ibigay natin lahat na makakaya natin para maabot natin yung tagumpay na gusto natin. You also have diamond. You'll be receiving or giving a precious gift. Meron ka daw matatanggap na regalo. Ito yun. Ito yung chance, ito yung pagkakataon na dapat mong saluhin dahil para sa iyo yan. You also have hand in need of help, assistance, and guidance. Kung meron daw tutulong, okay lang. Pero kung merong kakayanan mo na solohin to, go for it. Pero kapag talagang darating ka sa punto na kailangan ko ng payo niya, kailangan ko ng assistance niya, kunin mo yun. Maging matapang ka sa mga bagay na yun. Okay? Ang outcome ni Scorpio for July, patulay ng August, the 6 of Pentacles. Beautiful, beautiful, beautiful. This is equal give and take. Yung binigay mo, babalik din sa'yo. Yung kasipagan mo ngayon, babalik din sa'yo. Yung kasipagan ng swerte. Yung tapang mo ngayon na sumugal sa buhay, nako, maganda rin yung balik nitong reward. Kumbaga, kung ano yung ibibigay mo, yun din ang mirror or sasalamin ng reward pabalik. No? Panahon din to for your Scorpio na i-evaluate kung saan ka nag-focus. Meron ka bang napapala sa pinag-focusan mo? Halimbawa, nag-focus ka sa gantong sideline pero talagang luging-lugi na. Panahon na para i-redirect yung energy. Ilaan mo sa alam mong meron ka mapapala. Halimbawa, itong taong ito, friend mo, lagi kang nasa tulong para sa kanya. Kapag kailangan niya ng pera, nagbibigay ka. Pero kapag ikaw naman na may kailangan, wala siya. Sa panahon to para i-evaluate yung equal give and take. Pumunta ka sa bagay na alam mong meron kang mapapala, meron kang mahihita. Okay? For others, narinig ko dito, meron ka na mare-receive. Either makukuha mo na yung sagot, yung resulta, yung approval, yung document. Narinig ko dito parang papayagan ka na. Ibibigay na sa'yo maaring loan or lump sum o baka retirement money. So, abangan mo yung mga ipagkakaloob sa'yo. 6 of Pentacles, the 5 of Wands. Pinaglaban mo to. No? Kung ano naman tong ibibigay sa'yo, pinaglaban mo to, pinagtyagaan mo to, hindi ka bumigay, hindi ka sumuko. So, very, very good to para sa'yo. Yung pinaglaban, makakamit mo ngayon yung reward or kapalit or bayad. Congratulations. Okay? Scorpio, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pikit ka na dyan. Isipin mo tong isang question mo. Okay? Inhale and exhale the answer to your question. You have, nagbukas, Knight of Pentacles, the Ace of Wands, and the Page of Pentacles.
Talagang sinasabihan ka ni Page of Pentacles na aralin mo yan, aralin mo yan. I-prioritize mo yan. Wow, Sun card. Kung ano man yung question mo, napakaganda ng resulta. Merong happy news or happy result na abangan ka dyan. Ramdam ko yung walang pagsidlan ng saya sa puso mo. You're very, very happy. You're very free. Hindi ka makapaniwala na dumating. Parang ganon. So, congratulations. Sabi dito kung ano man yung question mo, just relax, think positive, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala, huwag kang mag-isip ng nega. Daanan mo lang ng tama yung proseso ha. Kung meron kang nakalatag na plano, dahan-dahan lang, relax ka lang. And i-prioritize mo to ngayon. Kasi nakita ko dito na kaya mo siyang makamit sa buhay mo. This is a new door, a new opportunity, a new life for you. Kaya importante yung binubusisi, pinag-aaralan, at positibo lamang yung approach mo. Maganda to. At huwag mo daw siyang sayangin, huwag mo daw siyang katakutan, at huwag mo daw siyang pabayaan. Because this is something that can change your life for the better. Importante gumagalaw ka, kahit mabagal, kahit paunti-unti. Ang maganda, humahakbang ka, paabante dito. Kaya yakaping mabuti yan. Huwag i-take for granted. Lahat ng pwedeng anggulo, aralin mo para matiyak mo na gugulong siya ng tama for you. And soon, you're gonna be very, very happy dahil maganda yung under nito, iyong-iyo ito. Okay? So, good luck and congrats. Maganda to. Yes, and yes ang sagot po sa question ninyo. So, I'm very, very happy for you. Gawin mo lang yung tama, gawin mo lang yung makakaya mo. It will be a success for you. Okay? So, Scorpio, ito po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong July 2026. Saan po kayo nakaresonate? Comment below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Scorpio this time. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.